Matindi ang inilabas ni Coach Tim Cone na Gilas pool para ngayong February window. Gaya ng inaasahan, magkaiba ng tipo ng mga players itong si Coach Tim Cone at ang dating head coach ng Gilas. Karamihan sa mga napipili kasi ni Coach Tim Cone ay ang mga nais ng mga Gilas fans. Kompleto rekado ang nabuong pool ni Coach Tim Cone. Young guns, veterano, athletic players, mga versatile, may mga defender, decent shooter, shot creator, may mga international experience at ang ilan ay mga World Cup veteran na may tuturing. At ang pinakagusto ng lahat, matatangkad na mga player bawat posisyon. Thompson, Perez, Ramos, Fajardo, Newsome, Oftana, Malonzo, Kiambao, Soto, Tamayo, Edo at Brownlee. Pang World Cup na may tuturing ang nabuo ni Coach Tim Cone Pero heto ang concern para sa pool. 2 players ang injury sa mga report. At ang isa pa ay may offer sa ibang national team at yung isa naman ay may sabit pa sa FIBA. Si Edo nagka-torn meniscus injury. Inaasahan 3 months recovery pa ito bago tuluyang makabalik sa paglalaro. December siya na-injured. Si Malonzo naman matapos magtamo ng knee injury noong semifinals kontra SMB, inakala ng lahat na ACL ang inabot ni Malonzo. Pero ayon sa Hinebra kanina lang, lumabas sa MRI result na all good at everything is intact. Ayon sa Hinebra, 10 days lang ay pwede na makabalik si Malonzo. Kaya nakadepende na lang ito kung papayagan ba siya ng Jeans na maging parte sa pool ng Gilas. Pero malaki ang chance niyan dahil kay Coach Tim Cone. Samantalang si Brownlee, ayon sa SBB, hanggang ngayon inaantay pa nila ang confirmation ng FIBA kung pwede ba talaga makapaglaro si JB ngayong February window. Dahil matapos ang insidente noong Asian Games, ni isa wala naman lumabas na parusa mula sa FIBA para sa kaso ni Brownlee. Kaya sana nga lang na hindi na ito sineryoso ng FIBA At hayaan na lamang si JB na may laro yung mga natitira niyang prime years, lalo na tumiedad na rin talaga si Brownlee para sa Gilas. At ang panghuli ay itong si Kevin Kiambao. Sa ganda ng inilaro nito sa Dubai kahit na-check nga lang siya noong finals, na-offeran nito ng UAE na gawing naturalized player ng kanilang national team. Sa pagandahan ng tindig sa FIBA, nakakalamang naman ang Gilas dito. Never pa silang nakapasok sa World Cup. 2011 pa ang huling FIBA Asia Cup nila, habang pang 13th place lang sila noong Asian Games. Pero usapang kitaan, siguradong damay pati pamilya sa ginhawang matatamo ni KQ kung sakaling kagatin niya ang offer ng UAE. Pero ayon sa rules ng FIBA, para mapayagan ka makapagpalit ng national team sa FIBA, kakailanganin mo muna ng 3 taong hindi paglaro sa FIBA sanction at approval ng iyong current national team. Kaya abangan natin kung anong magiging desisyon dyan ni KQ. Pero heto mga brody, ang pwedeng pumalit sa mga hindi siguradong manlalaro sa Gilas pool para sa akin. Pero bago yan gawin nating mas exciting ang panonood nyo gamit ang legit betting site ng 1xBet. I-click lang ang link sa ating pin comment at gamitin ang maswerte kong promo code na 1x007. Tayaan mo ang paborito mong koponan sa NBA, sa PBA o miski sa ibang sports ay pwedeng pwede. Nanalo na ang paborito mong team, kumita ka pa. Up to 6,000 pesos rin ang first cash in bonus. Madali lang rin mag-withdraw dito at mag-deposit gamit ang inyong mga GCash o bank transfer. Kaya ano pang hinihintay nyo mga brody? Tara na't mag-register sa 1xBet. Una si Jamie Malonzo. Kung sakaling hindi mo napayagan ng Hinebra, andyan para sa akin si Francis Lopez. Isang 6'6" athletic wing din kagaya niya. At ilang beses na rin ito nakapaglaro sa men's team ng Pilipinas. At improving din ang outside shooting ng Rookie of the Year sa UAAP Season 96. Para kay Edu, dahil major ang injury niya, mukhang mababa talaga ang chance niyang makapaglaro ngayong window. Kaya para sa akin pwede itong si Justin Baltasar ang ipalit sa kanya. Okay naman na naging performance si Balti sa SGA despite nakakompetensya niya sa mga minuto ay ang mga NBA import ng SGA. Yun nga lang mukhang hindi na ulit ito gaano kasanay maglaro bilang wing. Pero still okay to bilang stretch forward since mas komportable na maglaro bilang small forward si Tamayo dahil yan ang role niya sa Japan. Kay JB naman kung sakaling hindi siya payagan ng FIBA dahil mukhang mahirap hiramin si Kwame sa France, pwede na siguro si Kuya Andre. Mahigit 20 days pa naman bago magsimula ang window, plus kakagaling lang nito sa tournament, kaya may oras pa para mas makondisyon at mabawasan kahit papano ang kanyang timbang bago ang FIBA Asia Cup qualifiers. Para naman kay KQ, kung sakaling hindi ito maglaro ngayon sa Gilas, para sa akin oras na para masubukan ng sharpshooter na si Ken Taufin. Total walang lehitimong shooter sa pool na inilabas, puro may tira lang. Pero iba pa rin yung may tirador talaga sa lineup. Yun, kayo mga brody sino-sinong sa inyo? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan. This is Zero Buckets, bye bye.